Ayun na guys, pauwi na tayo. Ito na yung nabili ko. Oh. Bili ako ng pagkain. Wala namang ibang daog-daog very good na tawag ito. Kung hindi ito mga ganito. Tinapay, tapos cup noodles, tapos yung iinitin lang na pagkain. So back to back line na po tayo na pauwi. Ang tama na yung pag-uwi ng gutom ba, bam na po. Ayan lang guys ang buhay dito. Sa mga gustong mag-abroad, pag-isipan nyo muna kasi hindi madali ang pag-abroad. Ang dami magsabi na kumo abroad, marami ka ng ipon, marami kang pera. So hindi po yun. Ang pag-abroad dito, meron namang iba nakakaluwang sa buhay. Yung iba na kumikita rin ng malaki, pero mas karamihan ang nasa abroad ay hanggang ano lang, yung tama, yung para sa pamilya lang, pagtustos. Kasi kaya nga nag-abroad para lang magampanan at mabigyan ng magandang kinabukasan yung pamilya na naiwan. Kasi sa totoo lang, maganda nga ang trabaho mo sa Pinas ikumpara mo dito, pero ang yung pagod sa Pinas at pagod dito ay isa lang. Tapos konti lang kinikita mo doon, kulang sa pang-araw-araw mong gastusin. Magkano yung kita mo sa isang araw, magkanong daily rate mo yun, tapos ikumpara mo dito sa daily rate dito, ang pagod mo doon ikumpara mo dito, isa lang, pareho lang ang pagod. Doon mo basihin. Kasi pagkain mo doon, pagkain mo dito, is pareho lang. Kumakain ka, gastos ka doon, gastos ka dito. Yun ang mahirap sa atin. Hindi, ang kagandahan kasi dito guys, pinapriority nila yung manggagawa. Kasi hindi sila kikita ang isang kumpanya kung walang manggagawa. Hindi sila makapagtayo ng negosyo kung walang manggagawa. So mas pinapriority nila ang manggagawa, lalong-lalo na sa mga health, sa mga tao na gumagawa. Hindi nila inayaan na ang tao nakasipin. Pinapriority nila yung health. Kasi pag isang tao mag-a-absent dahil sa kalusugan niya, hindi siya makatrabaho. So paano yung kumpanya niya? Yun ang dito nila. Kagandahan ba? Kahit nga dito matanda na, nagtatrabaho pa rin. Malakas pa. Oh, dami na akong binibili. Nakabili naman ako doon ng tawag ito, yung sushi yata yun, saka yung tawag ito, dumplings. Yan. Pwedeng pang ulam, pwedeng kain dumplings lang. So yun na.
Itong mga to ay para ano to, pag nagagutom nga ako, hindi ako lalabas na. Katamad kasi pag laging nalabas. Katamad ako maglabas-labas lalo na pag umulan-ulan. Kaya ito, stock ba? Kakain-kain sa loob. Yan lang ang ano ko. Lalabas ka, gagastos. Hindi ka pwedeng hindi magastos, lalo na pag makakita ka ng mga tingin mo masarap pagkain. Makakabili ka talaga. Naging nasa loob ka lang. Manood-nood. Medyo malapit-lapit pa rin ako. Diba? Mga ilang ano rin to, minutes ang nalakarin. Yung mahaba-haba. Ito malayo-layo lang nalakbay ng OFW. Guys, painit kapait. Ito ang buhay ng OFW. Malayo man, pero malayo na. Ganun yun. Laban lang kahit sakit sa katawan. Pag ang tao ay nalakbay lang patungo sa paroroonan. Laban lang, sindangan. Sabi guys, ang init. Tapos mamayang hapon babagsak na naman ang ulan. So, wag naman. Kapahinga mo naman. Araw-araw na lang. Sunog na. Murado na tawag nito. Nunuklap na naman yung balat. Yung ganong guys, ganong katahimik dito. Walang mga nagtitikaw-tikaw. Oh, ang lawak yan guys na ang bukid dyan. Pero may ang daan nila pasikot-sikot yan, paikot-ikot dito. Ganon. Kaya kung ikaw gusto mong gumala, pag ikot-ikot ka, yan, magbabike lang yan o kaya kung anong mayroong sasakyan ka. Ganda. Babaon-baon lang ng pagkain mo. Wherever you go, I'm here with you. Layo-layo na yun talaga ang nalakad ko guys. So, malapit na ako magkarating ng bahay.